A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito na naman tayo, magbibigay naman tayo ng panibagong pagpapaalala at aralin sa araw na ito. At ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay ito ay kabilang sa mga maselang bagay na karamihan ay may nakakaalam dito na pilit iniiwasan, at karamihan din naman sa kabila ng kanilang kaalaman patungkol dito ay kanila ring ginagawa. At ang iba naman ay wala talagang idea kung ano yung kalakaran sa bagay na ito. Ito yung isang bagay na sumisira sa lipunan, sumisira sa sa individual, sa mga individual, ika nga, gayon din sa pangkalahatan, sa pamayanan, sa lipunan, sa isang bansa, sa mga nangangalakal. Dahil ay sa kasuklam-suklam na dulot nito. Ang akin tinutukoy ay walang iba kundi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang riba o patubuan, ika nga. Sa Quran, hindi nagpahayag ang Allah subhanahu wa ta'ala ng digmaan sa sinuman maliban lamang sa mga taong may kaugnayan sa riba o patubuan. Sinabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. O kayo mga nananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at iwanan ninyo ang anumang natitirang narapat sa inyo mula sa riba magmula ngayon. Kung kayo ay tunay na nananampalataya, at kung hindi ninyo ito gagawin, magkagayon, tanggapin ang mensahe ng himagsikan mula sa Allah at sa kanyang sugo. Sapat na ito na upang maipaliwanag ang kasuklam-suklam na gawaing ito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Madaling aninawin ng sinuman sa atin ang lawak ng pananalantang sanhi nitong riba, mga kapatid. Maging ito man ay pansarili at pandaigdigang antas, sanhi ng pagipag-ugnayan sa riba. Katulad ng pagkalugi, pagtigil ng negosyo, hindi pag-usad ng kabuhayan, kawalan ng kakayahang magbayad ng utang, mataas na kawalan ng trabaho, pagguho ng maraming kumpanya at institusyon, at marami pang iba. Ang araw-araw na pagtatrabaho ay nagiging walang katapusang pagpapakahirap upang makabayad ng tubo sa inutang. Marami yan sa ating bansa. Ang lipunan ay naging walang saysay ang balangkas sa dahilang ang malaking halaga ng salapi ay nailalaan sa kamay ng iilang mga tao. Katunayan nito ay nagpapahiwatig ng pagkipaglaban ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang nakikipag-ugnayan sa riba. Ang bawat taong may kinalaman o may kaugnayan sa riba, maging siya man ay isa sa mga namumuno o namamagitan o nagpapalakad, ay isinusumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Base sa hadith, sinabi, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muakkilahu wa shahidaihi wa katibahu kulluhum sawa. Sabihin, isinusumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga taong lumalamo ng riba, ang mga taong nagbibigay nito sa iba o nagpapautang, ang mga nagtatala nito at ang mga sumasaksi nito. At sa isang hadis,
Sa isang hadith, si Jabir ay nagulat na sinumpa ng sugo ng Allah ang taong lumalamo ng riba, ang mga taong nagbibigay nito sa iba, ang mga nagtatala nito at ang mga sumasaksi nito. Kanyang sinabi, kulluhum sawa. Silang lahat ay magkatulad ng parusa. Batay rito mga kapatid, hindi ipinahihintulot ang pagtanggap ng trabaho na nasasangkot sa pagtatala ng patubong o patubuang mga kasunduan at patakaran na nagbabayad o tumatanggap ng riba, pagtatago at pangangalaga nito. Sa madaling salita, bawal o haram ang tuwiran o di tuwiran pakikipag-ugnayan sa riba sa anumang kaparaanan, kaurian o kaanyuan. Ito ay batay sa paliwanag ng mga ulama natin sa Islam. Malinaw na ipinaliwanag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kasamaang dulot nito mga kapatid. Subhanallah. Sa ulat ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-riba'u 72 baban adnaha mithla o mithlu ityan ar-rajul ummahu. وفي رواية أخرى الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. May 73 uri ng riba. Sa ibang narration, may 27 uri ng riba. Ang pinakamababa nito ay katulad ng nakakasuklam-suklam na pagkipagtalik ng isang lalaki sa sariling ina. At ang pinakamalubha nito ay ang paglapastangan sa dangal at karangalan ng isang Muslim. So dito mga kapatid, subhanallah, pero sinong tao ang kaya makipagtalik sa kanyang magulang? Sinong tao ang kayang pakasalan ang kanyang magulang? Walang sino man na matinong tao ang kayang gumawa nito. Kung ang isang tao ay walang kakayaan o hindi niya kayang gumawa nito, dahil ito'y kasuklam-suklam pa, paano na pa kaya ang pagkain ng riba? So inahambing ito mga kapatid, ganun kasuklam-suklam, at ito yung pinakamababang antas. Subhanallah, pinakamababang antas pa yun kasi sa pagkikipag-ugnayan sa riba, na parabang pinakasalan mo o parabang nakipagtali ka sa iyong sariling ina. A'udhu billahi min dhalik. Nasallallahu al-afiyah. Si Abdullah bin Handala ay nagulat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, dirhamun min riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min sitta wa thalathina zinniya. Subhanallah. Ang sinasadyang paglamo ng isang dirham ng riba ay higit na malubha pa kaysa sa isang lalaking nangangalunya ng 36 na ulit sa isang ulat na babae. A'udhu billah. Subhanallah. Biro mo, mas mainam pa yun kaysa sa mga taong kumakain o lumalamon ng isang dirham mula sa riba. Nasallallahu al-afiyah. Ang pagbabawal ng riba mga kapatid ay hindi lamang nauukol sa mga ugnayang namamagitan sa mahihirap at mayayaman. Katulad ng paniniwala ng ilang tao, ito ay pangkalahatang pagbabawal na ipinapatupad sa bawat tao at sa bawat katayuan. Ilan sa mga mayamang tao at malaking mga ngalakal ang nalugi sanhi ng riba. Ang pinakamababang pinsalang nagagawa ng riba, alam niyo ba kung ano? Ay ang sirain ang biyaya o baraka ng salapi. Kahit na ang kayamanan ng isang tao ay malaki, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kahit na ang riba ay marami o masagana, ito ay magwawakas din sa pagiging maliit na halaga. Mismo pinatunayan ng Allah sa banal na Quran, sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 276 ng banal na Quran. Sabi ng Allah, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wawasakin ng Allah ang riba at aalisin niya ito ng biyaya, samantala ang mga nagbibigay ng kawanggawa ay ginagantimpalaan niya ng patong-patong at binibiyayaan niya ang kanilang mga kayamanan.
At ang Allah ay hindi nagmamahal sa sinumang nagpupumilit sa kanyang pagtanggi na ipinahihintulot ang pagkain ng riba at patuloy na nalululong sa kasalanan, sa ipinagbabawal at sa mga paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y hindi ibinabatay kung gaano kalaki o kaliit ng tubo. Hindi pwede sabihin na okay lang ang riba kapag ito ay kunting tubo, pero pag malaki ay hindi na pwede yun. Sus, walang sinasabi ang na katulad ng ganito ang Sharia. Bagkus walang pinagkaiba ng maliit o malaki. Lahat ng uri ng riba ay haram. Sabi nga ng sa hadith, manzada o sazada fakat arba, sino man ang humiling at sino man ang magbigay o humiling para bigyan ng riba, dagdag man o nagdagdag, humingi ng dagdag at saka nagbigay ng dagdag, ito ay tinatawag na riba, tunay na nakahingi o nakakomit ng riba. Malaki man, ito'y maliit. Ang sino mang nakikipag-ugnayan dito ay ibabangon sa araw ng pagbabangong muli, na katulad ng isang taong nakatayo sa likod ng syaitan, nakalikod ni syaitan, habang siya'y hinahagupit, nahahantong sa pagkabaliw at panginginsay. Subhanallah. Tunghayin natin ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, sa Surah Al-Baqarah, ayat 275 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yaong mga nakikipagkalakalan sa pamagitan ng riba o patubuan o interest, hindi sila makatatayo sa araw ng muling pagkabuhay mula sa kanilang mga libingan, kundi katulad sila ng tao na nasaniba ng syaitan sa pagkabaliw. Ito ay sa kadahilan ng sinabi nila na ang pangangalakal ay katulad ng riba na parihong legal at ipinahihintulot, sapagkat ito ay nagpapalago rin naman ng salapi o kayamanan. Subalit, ito ay pinasisinungalingan ng Allah at kanyang ipinaliliwanag na siya, ipinahintulot niya ang pangangalakal at ipinagbawal niya ang riba. Dahil sa ang pangangalakal ay napapakinabangan ng bawat isa at ng maramihan, gayong ang riba ay pagsasamantala at pagkawasak. Na kung kaya, sino man ang inabutan ng kapahayagan hinggil sa pagbabawal ng riba at pagkatapos ay itinigil niya ito, hindi siya paparusahan sa kanyang nakaraang nagawa noong hindi pa dumating sa kanya ang pagbabawal, at ang Allah ay siyang bahala sa kanya at sa kanyang hinaharap kapag siya ay tuluyang nagsisi. Dahil hindi binabaliwala ng Allah ang pagbibigay ng gantimpala sa mga mabubuti, gayunpaman, sino man ang bumalik sa ganitong paraan o gumawa ng riba ulit pagkatapos ng kanyang kaalaman at ipinagpatuloy pa rin niya ang patubuan kahit na dumating na sa kanya ang kapahayagan hinggil sa pagbabawal ng riba o interest, sa makatwid, siya ay karapat-dapat na parusahan at wala na siyang dapat pang ikatwiran. Na kung kaya sila ang mga tao para sa impyerno, doon ay mananatili sila magpasawalang hanggan. Sa kabila ng kilabot, mga kapatid, na dulot ng kasalanang ito, sinabi at ipinaliwanag ng Allah sa atin kung paano tayo magsisi sa kasalanang ito. Ang sabi ng Allah sa kanila na nakikipag-ugnayan sa riba, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Subalit kung kayo ay magsisi, mapapasa inyo ang inyong mga puhunan. Huwag kayo makipag-ugnayan ng di makatarungan sa pamamagitan ng paghingi ng higit sa inyong puhunan, at kayo hindi pakikitunguhan ng di makatarungan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mababa pa sa inyong puhunan. Ito ay isang ganap na makatarungang halimbawa. Kinakailangan kasuklaman ng mga mananampalataya ang malaking kasalanan ito at damahin, ang kasamaan ito.
kahit na ilagay niya ang kanyang salapi sa nagpapatubong bangko dahil wala na siyang ibang paraan at nangamba na ang kanyang salapi ay mawala o di kaya'y nakawin. Kailangang damahin niya na siya ay pinipilit ng pangailangan upang gawin ito. Katulad ng isang kumakain ng laman ng patay na hayop o higit pa. Kasi bakit? Kasi maaari tayo, baka tanungin tayo ng mga karamihan na ano yung hukom, kung ganun, ano pala yung hukom ako din sa Sharia, sa paglagay ng pera sa tinatawag na mga bangko, na kung saan alam natin yung mga bangko, ito ay sila ay may kaugnayan na gumagawa ng riba. So, batid sa mga paliwanag ng mga scholar, kapag ikaw ay wala ng option, wala ka ng sabi nating pagpipilian at ikaw ay napilitan lamang at yun na lang mang talaga ang pamamaraan na gagawin mo para hindi mawala ang pera mo, para ma-save ang pera mo, wala itong problema na ilagay sa bangko. Ngunit, yaong interest na tumutubo doon sa paglagay, doon sa binilagay mo sa bangko ay hindi mo pwedeng itong pakinabangan. Hindi mo ito yung pakinabangan sa sarili mo, sa pamilya mo at iba pa. Hindi mo pwede itong tinatawag na kuhanin para igastos sa sarili mo para pagkain o ano paman. Okay? Bagkus ito ay ilagay mo sa mga halimbawa ngayon sa mga kalsada, ipagawa mo sa mga kalsada, sa mga tulay, mga katulad nito. Ngunit na ang intensyon mo ay hindi para maghangad ng gantimpala mula doon sa ng riba. So hindi. Bagkus ito ay takhallusan an hada. Ibig sabihin, ang layunin mo para makaiwas ka at safe ka sa kasalanang dulot ng riba. Allahu a'lam bisawab. Sa ganitong pagkakataon, kailangan niyang hilingin ang kapatawaran ng Allah at pilitin niyang humanap ng ibang paraan kung kaya niya. Hindi siya pinahihintulutang humingi ng tubo mula sa bangko at kapag nilagak ito ng bangko para sa kanyang kapakanan, kailangan alisin niya ito sa anumang paraang ipinahihintulot. Ang salaping ito ay hindi maaaring ituring na sadaka o kawang gawa sapagkat ang Allah ay dalisay at tanging bagay na dalisay lamang ang kanyang tinatanggap. Kailanman hindi niya pakikinabangan ang salaping ito sa pamamagitan ng pagbili ng pagkain, inumin, damit, sasakyan o bahay. Hindi niya ito magagamit upang tugunan ang kanyang obligasyon katulad ng pagtustos sa kanyang asawa, mga anak at magulang o ibayad ng zaka o buwes o di kaya gamitin sa pagtatanggol sa sarili sa husgado. Bagkus, kailangan layuan niya ito dahil sa takot sa sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinamang gumagawa ng riba. So, mga kapatid, naway magbigay sa atin ng aral ito at magbigay sa atin ng linaw ito, yung mga parusa na dulot nito, yung kapahamakan na dulot nito, at yung sabi nating kamalasan na dulot sa ating mga sarili at dulot sa lipunan at pamayanan. So naway magsisilbing aral sa atin ito at huwag na natin gawin ang pakikipag-ugnayan o anumang kaugnayan patungkol sa riba sapagat ito ay hindi mabuti, maging ito man ay physical, maging ito man ay material at lalong-lalo sa pang-espiritual. So naway panatilihin natin, dalisay ang ating mga gawain, dalisay ang ating pangangalakal, dalisay yung ating mga ginagastos na ito ay gagawin natin na malinis, na walang involve ang anumang riba o anumang pag-alinlangan upang sa ganon ay maatin natin ang baraka, ang blessings mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.